Germs, good morning. Meron tayong gagawin dito sa motor natin. Ito, ADB 160, ito yung motor natin. Bala ko sana mag-check up nung CVT natin ngayon. Kaya lang, may nabilog na dalawang tornilyo. Ito, isa dito, saka isa dito. Nabilog natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, weldingin na lang natin. Ito, naka-ready na yung welding machine natin dito. Pero ang ginawa ko dito, nilagyan ko muna siya ng masking tape para hindi naman masunog yung paint job natin dito. Dito medyo okay lang kasi cover naman to ng plastic, pero nilagyan ko pa rin para hindi siya masunog or mangitim. Ganito rin yung ginawa namin last time nung meron kaming customer dito, ATV 160 din, na nabilog din namin yung dalawa din. Eto, dito naman yon sa part na to, tsaka ito yung nabilog. Kaya eto, tip ko sa mga mag-welding ng ganito, lagyan natin ng masking tape, tsaka alalayan natin ng tubig tong part na to para hindi nasusunog yung paint job natin. Weldingin ko muna to, tapos papakita ko sa inyo mamaya kung bakit natin nabilog to. Tapos i-compare natin yung tornilyo na to, itong sa ADB 160 tsaka PCX 160 tsaka sa Click 160 yata. Itong tornilyo na to, i-compare natin sa tornilyo nitong ADB 150 na ito, gagawin natin yung ball race. I-compare natin. Ito kasing tornilyo na to, sa mga hindi nakakaalam, sobrang babaw lang nito. Sobrang babaw ng baon nung nung tools. Mamaya i-compare natin yan dito sa kabilang sa kabilang tornilyo nitong ADB 150. Sa ngayon, weldingin ko muna tong dalawa na to. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi baka lumabas na naman yung mga bashers natin. Okay, mamaya papakita ko na lang sa inyo yung result na ma-welding natin to, tapos wala tayong damage dito sa crankcase natin, walang damage sa paint job natin, tsaka dito. Okay, balik tayo mamaya pag okay na, pag natanggal na natin yung dalawang bolt. Jeff Rocks out. Germs, good morning. Balik tayo dito sa project natin, welding CVT bolt. Dako. Okay na welding na natin yung mga bolt natin, dalawa, isa dito tapos isa dito. So ayan, yan yung naging itsura niya. Kaya naglagay tayo ng masking tape dito sa palibot niya para yung sunog na ganito hindi siya mapupunta dito sa paint job ng ating CVT crankcase cover. Yan, ganyan din dito. Kasi nasusunog yung nasusunog na iinit yung crankcase natin, kaya nilagyan natin ng protection. Ngayon, papakita ko sa inyo yung bolt ng ADB 150. Ito siya. Tapos ito naman yung bolt ng ADB 160. Compare natin yung dalawa. Ayan yung pinagkaiba ng dalawa. Mas may chance na pumasok yung natin dito, yung tools natin na 8mm na wrench compare dito. Mas madaling bumilog itong bolt ng ADB 160 compare natin dito sa bolt ng ADB 150. Eh, napakababaw nung pinapasukan ng tools natin, kaya talaga prone talaga siya sa pagkabilog, especially kung hindi tama yung pagkakapasok ng ng tools natin dito sa ulo niya. Ayan yung itsura nilang dalawa. Kaya mas preferred ko pa rin sana yung ganitong klaseng bolt, para hindi siya ganyang kabilis mabilog, kasi halos kalahati yung lalim niya, yung nabawas dito. Kaya yung tools natin hindi siya makapasok ng diretso, tapos makover niya lahat ng tornilyo natin compare dito sa pang ADB 150. Anyway, balik na natin to dito sa pinagkuhanan natin. Baka mawala pa. ADB 150. Okay. Ito okay na to. Gamit na lang tayo ng number 14 na T para mapaikot natin. Okay na. Natanggal na natin. So wala na to. Spoil na to. Palitan na natin ng bago to. Natanggal na natin yung dalawa. Tapos papakita ko sa inyo yung crankcase natin na kinobera natin ng masking tape. O yan. Walang damage. Wala siyang damage dito. Wala siyang damage kasi nakobera natin ng masking tape. Dito
Less worry na tayo dito kasi may cover naman tong plastic. Hindi natin masyado kailangan ano to. Pero ganun pa rin, nilagyan pa rin natin siya ng masking tape para minimal yung damage dun sa pintura. Kaya kagaya niyan. O, diba? Yan lang. Pinatungan ko yan ng mga 3 patong yata. Eto, nangitim to dahil dun sa dumi sa loob. Hindi naman siya dahil sa sunog. Ayan. Mamaya lilinisin natin yan kapag natanggal na natin yung crankcase cover natin. So ayun lang. Ayun yung magiging last resort natin. For example, wala tayong ibang pwedeng gawin dito. For example, dito sa malalim na to, hindi natin to pwede i-grind. Hindi natin pwede i-grind yung ulo niya kasi nakalubog. Hindi natin siya pwede i-grind kasi nakalubog yung ulo niya dito sa loob. Para gawin sana natin flat, tapos balahan natin ng flat na pang-impact. Dito pwede. Yung kaninang nakalagay dito, pwede natin lagyan, pwede natin siyang i-grind. Pwede natin i-grind dito, tapos babalahan din natin ng flat, tapos saka natin siya i-impact. Dito ibang case naman to. Wala tayong choice dito kundi mag-welding. Ang ginawa natin, pinagsabay na lang natin, isang proseso na lang tayo. Dito sa taas, tsaka dito sa loob. Ang mahirap na part dito kung mabilog natin, itong sa loob na to. Sobrang lalim nito, itong part na to. Kapag ito yung nabilog natin, mahihirapan tayong mag-welding or mahihirapan tayong gawin kung ano yung gusto natin gawin dito kasi nakalubog nga siya. May nakita ako isang case nito, binasag na lang yung part na to. Binasag na lang to para matanggal lang yung crankcase cover niya. Okay, so ayun lang. Ayun lang yung mai-share ko sa inyo ngayong umaga kung paano natin tinanggal yung nabilog natin na bolt dito, 2. Actually 4 yun, isa dito tapos isa dito. Kaya lang nagawa natin ng paraan yung 2, tumama pa, hindi pa masyado nabilog. Ito talaga bilog na bilog saka to, hindi na natin nagawa ng paraan to, kaya welding na lang talaga. Ang gamit nating welding dito, ito Inco inverter na pang welding natin. Ayan yung madalas natin gamitin. Maganda yung sunog niya, maganda yung timpla. May ano kasi ito may setting ng amperahe, kung ilang amperahe lang yung pwede natin gamitin. Mas mako-control natin siya. Hanggang hanggang 320 ampere. Not sponsored tayo dito sinishare ko lang sa inyo yung gamit namin dito. Hindi tayo sponsored na video ng Inco. Okay? So proceed na tayo sa pag-check up ng CVT natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo, alam nyo naman na to. Pero next time siguro ipapakita ko sa inyo kung ano yung setup natin dito sa loob nito. Ayun lang. Maraming salamat. Jeprox out.